Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang aldaw na Lunes ngayon, 24 na po ang bulan ng Marso taon 2025. Iyan naman kami para itong sa inyo ang mga baretang amay na sinupong maantabayaran sa labay sa mga kakamping radyo. Sa pangarap po kang bilog na pwersa kang Kakampi Network News, ako po si Jun Bernas, nagbabalik para itong sa inyo ang mga baretang amay asin sa bulkas sa halipulingis sa Kakampi Kamsur sa Naga City. Kita po na ang tabayaran naman live sa 99.9 WEB FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi Partido. Siriman po lidi sa 91.9 BBS FM sa Naga City. News Network. Kakampi Network News. Mga tugal sa mga barata niya ito sa lado nasyonal, nagbilog na rin sa Special Task Force ang Bureau of Internal Revenue. Takani pagkondusyon ng pagbubusisi sa tax compliance ka mga social media influencers sa Pilipinas. Sigun kay Attorney Ron Michael Uy ka BIR, ang sinabit ng task force ang makondusyon ng pag-imbestigar sa mga social media influencers asin pagkapanawas ng letters of authority sa mga influencers para sa tax audit. Sa kunyan, igwang 27 social media personalities ang inaantabayaran sa pag-umuwis kang BIR aragad na dipisilan man ang ahensya na napagon ang siri ng mga klaseng taxpayers urog nata bako man silang kumpanya asin nagkapirang influencers parehas kang mga pangaran kan ibang taxpayers. May sarusubot digdi, may 17 sa good 18 pangaran. Arabon man kang BIR kung ang mga social media platforms arog kang Facebook, YouTube, Instagram, asin X. Naanas mga non-resident foreign corporations ang nagbabayad din buwis sa Pilipinas halos sa kwartang ginaganan siya sa satuyang nasyon. Sinasabing ang influencers nagkakamaling halos 5 milyones pesos kada aldaw. Mientras tanto, dinagdagan pa kang Department of Agriculture ang alokasyon para sa vulnerable sector na iyo ang benepisyaryo kang kaliwa ng Pangulo Program na iyo ang nagpapabakal kan 29 pesos kada kilo kang bagas. Kabali sa sektor na ini, iyo ang mga senior citizens, persons with disabilities, mga solo parents asin mga indigents, ang mga individual na prioridad na benepisyaryo kang sinabit ng programa kung saan ang mga bagas na ipinababakal basado man sa inisyatibo ka National Food Authority na nagbabariwas halis sa buffer stocks kani. Pig-anunsiyar man ni Agriculture Secretary Francisco Chilo Lauro Jr. na ang bagong pulisiyang ini tulos na ipinapautob sa kabus na lugar sa entirong Pilipinas. Sigun saya, ini para mas makapili ang publiko nin mas abot kayang pagkakan asin basic commodities particularmente ang bagas. Mientras tanto, pigilauman man, nauli sa inisyatibong ini, masusolusyonan na ang inagrangay kan merkado, mapadapit sa halangkaw na presyo kang barakadon sa mga merkado.
Oras ko niya batugang alas 5:15 ng pag-aaga at yan po ang tabayaran ng mga report magkano sa mga pagriban niya sa luwas. Inagat kang Palasyo Malacanang ang mga vlogger na patunayan na edited ang litrato ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan para magpailing ng ebidensya ang mga nasambit ng ebidensya ang mga nagsasabing edited ang pinakahuring litrato kang First Lady. Ang sinambit ng litrato kuha sa sarong Asian Cultural Council meeting sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang Park kanagtalikod ng Marso 21, sabi kan Facebook post kan First Lady. Nakasulot siya ng asul na bado asin nakatukaw sa dining area kay banan ang mga guest. Nagpo na kwestiyonon kanagkapirang netizen ang kinakamugtakan kan Primera Dama matapos ang claim kan sarong vlogger asin vlogger nakakulong si First Lady Lisa duman sa Estados Unidos. Pignigan ini kan tagapagtaram kan Palasyo Malacanang na si Under Secretary Claire Castro asin sinabing nagabot ang First Lady sa Pilipinas kanagtalikod ng Marso 10. Nasa Amerika ang Primera Dama po Marso 4-8 para magatinder sa meeting o ang inapod na Meeting of the Minds asin Manila International Film Festival. Inangat pang kaparasyo na magpailing ng ebidensya ang mga nagsasabing edited ang pinakahuring litrato kan First Lady. Ang litrato kuha sa sarong Asian Cultural Council meeting sa Pangarap Clubhouse duman sa Palasyo Malacanang. Kakampi Network News. Ang tabaya mga tuga, mga report magkali sa mga pagriba sa luwas at yan. Sa iba pa mga bareta niya ito yan, magkakaigwan sa Filipino ang 5 miyembro kan legal team ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa sayang kaso sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ini ang sinabi ni Vice President Sara Duterte pagkatapos bisitahon ang sayang ama sa sayang detention facility sa sinambit ng nasyon. Siyon pa sa Vice Presidente, si British-Israeli Attorney Nicholas Kaufman, ibinugtak bilang lead defense counsel kan sayang ama. Asim presenteng nagkukunisyon ng entrevista sa nagkapira pa mga Batikanong abogado tangaling magbali sa sayang team. Mientras tanto, nagsayo mo man ang Vice Presidente na itaw ang mga pangaran kan sayang defense team na kumpuesto kan 5 abogado asin posible man magdagdag pa ni mga tauhan sa irarom ninda. Kinumpirma naman kan Vice Presidente na sarong Pinoy ang ibabali ninda sa team na wala nga ni pigi-interview pa sumot ini asin daiman kay puan na accredited kang ICC. Piglinaw pa man na siya pwedeng maging parte kan defense team kan sayang ama hulita kay puan niya magpuli para maghanda para sa sayang nakatara na impeachment trial asin tanganing ipagpalangos ang sa trabaho bilang Vice Presidente ng Pilipinas mentras na si dating Executive Secretary Salvador Millaldia man ang igwang medical issue. Abuton halos 3,000 na propestong lay ang naisaangat ka Senado sa nakalis na tulong taon sa irarom kang 19th Congress. Inibasado sa statistical report kang Indexing and Monitoring Section kan Senado, lampas 2,200 ang naisunod sa first regular session, lampas 430 kang second regular session, asin halos 200 dumintaman sa third regular session. Sagud ka ni Marso 12, may lampas 700 ang nagibuhan na kang committee report, mientras tanto 47 ang pinamahanan kang presidente asin naging lay na. Nagkapira sa mga darakulang propestong lay na dagos ng naging lay, iyo ang Maharlika Investment Fund, pag-oktaba sa barangay asin SK elections, no permit, no exam ban, pagkataon ng cash incentive sa mga senior citizens, nagabuta sa edad na 80, 85, 90, 95 anyos, pagpapagabat kan kastigo sa financial scamming, asin mga lay na nagpuprotehir sa West Philippine Sea. Mientras tanto, ikuha man lampas 1,300 na resolusyon na isunod sa Senado. Kabali ang mga resolusyon na may koneksyon sa investigasyon sa nagkapirang isyong kinakahampang kan nasyon. Kakampi
Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:21 ng pagkaga sa tuyang mga bareta hali ko niyan sa luwas. Mga babaklason na campaign materials kang kumaliknaga iriresiklo kan SWMO. Uyanan. Bareta yan hali kay Maiko Garcia. Maiko. Ipinahayag ni Engineer Joel Martin kang Solid Waste Management Office kanaga na mapapakinabangan ang mababaklas na election materials kan komitaga. Igwada kaya sinang Recycling and Reusable Materials Division kung saan pwedeng makonvertir sa iba pang gamit ang mga inaapon o nakokolektan sa inang opisina arap kang eco bag, sako bag, asin iba pa. Sa datos kang SWMO, 60% kan sinang nakokolektang non-biodegradable ang pwede pa manda magamit. Inilalaag sa Materials Recovery Facility duman sa San Isidro asin isinasara si pwede pa o sila ina. May kasunduan manda ang SWMO asin ang COMELEC digdi. Sigun sa opisyal, pakatapos na i-document sa mga nabaklas na campaign materials, pwede naman nindang marisiklo. Ang second round o Operation Baklas gigibuhon sa enot na daw kang karapanyan sa lokal sa Marso 28. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto sa iba pang report sa luwas, ika-12 Daruanak Summer Festival kang Pasakaw. Purmal nang nagbukas kasugma. Bareta hali kay Mike Gravito. Mike. Dakulang kaugmahan para sa mga Pasakenyos asin mga bisita gikan sa pagtaraid na Banuan kan Pasakaw ang liwat ipigatod kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Alkalde George Bengua sa suporta kana Sangguniang Bayan sa paagi ni Vice Mayor Mariol Tayco. Yan matapos nagibuho na kasudma ang grand opening kan ika-12 Daruanag Summer Festival kan Banuan in Pasakaw, Camarines Sur. Formal na pinagpunan ang nasabing aktibidad sa paagi kan First Matatag Run 2025 sarong marathon event na pinagpartisiparan kan mga marathon enthusiast kung saan nagrelaban-laban ang mga ini sa 3K, 5K, 10K asin 21K na dalagan. Ang mga partisipantes na pinagpunan duman sa Signature Park na sagkod sa Barangay kan Balogo sa Banuan kan Pasakaw. Kasunod ka ini, iyo ang halipot na programa kung sa intulos pinagsundan kana Zumba Dance Competition. Pasado kay Alkalde George Bengua, dakol na mga aktibidades ang madadalan sa Banuan kan Pasakaw kaparte kana Daruanak Summer Festival arab na sana kana third Bangkarera Open Competition, Sandcastle Making Competition, Fire and Rescue Olympics asin iba pang aktibidad na ipinagpreparar kan lokal na gobyerno para sa kaugmahan kan mga Pasakenyos asin mga taga Segundo Distrito. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:25 ng pag-aaga. Balikan ta sa anibapan detalles ng mga bareta ko niyan sa Radyo Nacional. Big question ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro. Adaging payag ni Senador Ronald Batoy de Rosa na nagkukonsiderar pigkukonsider kani ang pagtago in kaso may maglawas ning arrest warrant laban sa iya hali sa International Criminal Court. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang sinabi ni Undersecretary Castro na makangalas na ang nasambit ng pahayag na binutasan mismo kan dating hepe kang Philippine National Police. Uli kani, hapot kan opisyal kang Palasyo kung inimananggad ang gustong ipamati kan senador sa mananawaang Pilipino na oras na igwang warrant of arrest dapat magtago bagay subot na day piguuyunan kang Palasyo. Sigun pa kay Undersecretary Castro, day makakamaray sa nasyon kung mismong mga leader pa at nagpapahilining kawaran ng respeto sa lay. Huli ka ni, inanok niya ang senador na atubangon ang anuman na isinuangad o isinaangat na reklamo. Dagdag pa kan PCO official, preparado man ang gobyerno na liwat makipagtawagan sa Interpol in kaso magkaigwa ng kasuguan para sa pag-arestar sa sinambit ng senador.
Nagapilar ang Palasyo Malacanang sa mga lokal na kandidato na mantiniron ang katuninungan asin maging kalmado sana sa oras na magpuna ang campaign period sa mga lokal na posisyon sa maabot na Marso 28. Uy, Biyernes na yan mga tugang. Inisikon kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro matapos magluwas ang datos hali sa Commission on Elections na nakahiling ng pagbaba sa bilang ka mga lugar sa Pilipinas na nagahampang sa election-related threats. Pasado sa Comelec, pagali sa 117 areas na nasa ilalim kang orange category, nasa 156 na sana ini. Mientras tantong nasa 36 na sanaman, anyaon sa red category, pagali sa dating 38. Sigun sa opisyal, minamati kang administrasyong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na uping maut kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtarabangan ang gabos para sa pagtulod kan sarong ariglado asing credible na eleksyon sa maabot na Mayo. Kakampi Network News. Network News. Alang sig... Anong nga to? May naglalog sa tuyang. Oras ko niya matugang alas 5:27 na po ng pag-aga. Balikan na muna ni Bapan Detalles ka mga barata niya ato niya sa Radyo Nasyonal. Pinunduan subot kan gobyerno kan China ang mga vloggers as in social media influencer na mayoriya mga pro Duterte sa pag-attender ka mga ini sa sarong seminar sa sinambit na nasyon. Ini ang inako ni Presidential Communications Office o dating Presidential Communications Office Secretary Trexie Cruz Angeles sa ginibong pagdangog kang kamarada pa rin nahaloy dapit sa Get a jewelry loan at only 2%. dapit sa talamak na mga fake news as in online disinformation sa social media platform. Sa pagdangog, hinapot ni Deputy Speaker David J.G. Suarez si Cruz Angeles dapit sa National Radio and Television Administration o NRTE kan China. Asin ang papit gani sa pag-insayo ka mga taga-media hali sa madamibang nasyon o training. Ipinalin ni Suarez ang sarong litrato ka mga nakatindir sa NRTE seminar kung saan kabali si Cruz Angeles as iba pang vloggers na mga pro-Duterte na kinumpirmar man kinumpirmar Kakampi Network News. Network News. Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News.
Balik kita sa mga balita ngunyan, balita pa sa lado nasyonal. Mayong plano ang Palasyo Malacanang na pugulan si dating Senadora Leila de Lima na magtestigo sa International Criminal Court laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte na nahampang sa kasong Crimes Against Humanity. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ang voluntaryong pagkatao ng testimonya ni de Lima, tinutugutan ni kang ICC prosecutors asin dahil mang kinukontrak ang gobyerno. Inot naman nagpahayag si de Lima na preparado magtestigo sa kaso kan dating presidente in kaso imbitaran kang ICC. Napagaraman na imbisigaran man ni inimbisigaran na ni de Lima ang Davao Death Squad o Death Squad karakterikod na siya chairperson pa kan Commission on Human Rights. Saro man siya sa mga nagsangat ng reklamo sa ICC laban sa sinambit ng extrajudicial killings durante kang administrasyong Duterte. Mientras tanto mga tugang pigniganan man ni DILG Secretary Jun Vic Rimulya na may nangyaring pagtitiripon o urulay sa pakultanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tanganing planuhon ang pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon Rimulya, naghilingan sindakan na Presidente para pag-urlayan ang mga espekulasyon dapit sa pagkakaigwa nin arrest order kang International Criminal Court laban sa dating Presidente. Dagdag pa ni Rimulya, group effort ang nasambit ng meeting asing kabaligdi si Defense Secretary Gilbert Chodoro, patinawan National Security Council Advisor Eduardo Anyo. Diyawan doon kan DILG na mayong mastermind sa nangyaring pagdakop sa dating Presidente kang Pilipinas. Mientras tanto, makatugang aminado man si Vice President Sara Duterte na posibleng dahil na makabalik pa sa Pilipinas ang sayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa online press briefing, kang Vice Presidente tinaman doon na mas maray na mag-move forward na sana halis sa nangyari. Ulit mayo naman magigilibo kung maanggot pa ang publiko laban sa kisayman. Ipinahayag kang Vice Presidente matapos sa puton kung iko siyang route ng buot kay National Security Advisor Eduardo Anyo na sinasabing imbulto sa pag-arestar sa sayang ama na presenteng nasa kustodiya na kang International Criminal Court. Nagtutubod ang Vice Presidente na dahil papanimbagon kang gobyerno ang mga opisyal na nasa likod kan sinasabing iligal na pag-arestar sa dating Presidente kang Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, matugang tatampanan kan Department of Transportation nindagdag na mga tren na mabiyahe sa LRT Line 1, Line 2, MRT 3 asin basa EDSA busway ang tulong aldaw na transport strike kang grupong Manibela na masikad ngunyan na Lunes, Marso 24, sundong 26, aldaw na Miyerkules. Sigun ki Transportation Secretary Benz Dizon, sa roon sa indang nahiling na paagi, tanganing na maapektaran ang mga commuters. Ipinahayag pa ni Dizon na matao man ang Metro Manila Development Authority, MMDA, ng libreng bus rides sa mga apektadong lugar. Kasabay kaning, inanok man ni Dizon ang mga transport groups na makipagdialogo sa inda invest na magprotesta. Mientras tanto, pinapatanggalban sa pwesto kang grupong Manibela kay Dizon ang mga opisyal kang LTFRB. Mientras tanto, nagkapirang eskwelahan ang nag-anunsyar ng pagbalyo sa online mood. Ang nagkapira iyo sa Lunes na sana, mientras ang iba ibabase sa haloy kang strike sa good Miyerkules. Siguro man kang transport group na pasang basdan na dasida makikibali sa sinambit ng hero protesta. Kakampi Network News.
News Network News. At yan mga tuga, babalikan tayo ba mga bareta sa mga pagkiliban niya sa luwas. Pigsugo na kang pre-trial chamber kan International Criminal Court na punana ang disclosure of evidence o ang paglalatag ng mga ebidensya sa kasong ginakampang ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Big report na nakaparaman sa 7 pay ng kasuguan na may petsang Marso 21, sinusugo kang ICC Pre-Trial Chamber 1 ang ICC prosecutor na magtao nin mga obserbasyon o kasimbagan sa nagkapirang hapot na may koneksyon sa ebidensya asin mga testigo na plano kaning ihampang laban kay Duterte. Gigibon man ang pagdangog kang kumpirmasyon ka mga kaso laban kay Duterte sa maabot na Setyembre 23. Sigun sa report, pinuna na ang mga pre-trial judges o kan mga pre-trial judges kang ICC ang proseso sa paghahayag ng mga importanteng informasyon. Ang direktiba na susog sa inapod na disclosure of evidence na masiguro na ipaaram sa sospek ang mga ebidensya na planong gamitong kang prosecution sa masunod na pagdangog. Sinusuguman ang prosecutor na simbagon ang 15 hapot kabali na ang informasyon kung nagkapira ang bilang ka mga nakasurat na ebidensya, mga nakasurat na testimonya asin mga recordings, mga photos asin videos na gusto nilang isumitir. Pinapasumitir man ka mga judges sa prosecutor ang general information ka mga testigong iluluwas ninda asin kung plano ka mga ini na maghagad ning anonymity kan isay man na potensyal na testigo o dai. Daw na nga ni asin binibisto ka mga judges na ang posisyon ni Duterte katakod sa mga sahot sa saya nakadepende manggaral sa mga ebidensyang ipapahiling kang prosecution. Ipinahayag ka mga ini na iyan tanganing maging patas asin imbitran man ang defense team. Tanganing magtaw ning obserbasyon asin magsimbag sa mga preliminary questions. Kakampi Network News Network News. Oras ko niya matugang alas 5:48 rin pag-aga. Balikan na muna mga bareta halis sa mga pagiliban nato sa luwas. Number 10 Municipal Most Wanted Person sa Banuang Kanlimbanan, Camarines na akusado sa kasong panlulupig, arestado na. Report hali kay Mike Grabito. Mike. Autoridad dyan sa Banuan, Kanlibanan, Camarines Sur, ang sarogad 29 anyos na soltero na pinagmimirar bilang number 10 Municipal Most Wanted Person sa Banuan, Kanlibanan, Camarines Sur na naatubang sa kaso nga pandulupig o rape matapos na ini ang dagos na nga maramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Libanan pasado alas 9:55 ni nabanggi kasubanggi duman sa sitio Caboras, Barangay Mambulo Nuevo, Libanan, Camarines Sur, kan Takbaon, kan pinagsarong persa kan Libanan Municipal Police Station ang persona kan sarong Roel Panibe, 29 anyos, residente kan sitio Caboras na unambitan ng barangay. Armado ang mga otoridad kan mandamiento de aresto na ipinagpaluwas kang sala ni Honorable Cecilia Borosoler, presiding judge kang Regional Trial Court Branch 29 dyan sa Banuan kang Libanan, Camarines Sur, niduli naman sa kasong rape na nakomitir kanasabit ng soltero. Mayo nin piyansa na ipinagtutugot ang West para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto matugan, DILG Kamsur nakiulay sa mga barangay na sabayan ang pag-obserbar kang Earth Hour as in World Water Day. Balita halik yung Michael Garcia. Aldaw na Biyernes kan nagpadaraning pagirumdumang DILG Camarines Sur sa mga barangay na makisumaro sa pag-obserbar kang Earth Hour as in World Water Day. Marso 22, adlaw na Sabado, alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng Banggi, nakiulay sa mga lambang opisina na parungo ng mga ilaw asin sarado ng mga gripo sa laog ding sarong oras. Sa payag ni DILG Provincial Director Ray Caceres,
ang simpleng gesture sa rong dakulang pagtong suporta laban sa nagbabagong klima asin epekto kay ni sa kapalibutan. Apera kang Earth Hour ang mga LGU hanggang sa mga barangay may kanya-kanyang aktibidad man na pinagkondusir katakod sa selebrasyon kang World Water Day. Arog na lang kang pagtanom ni Puding Kahoy asin coastal cleaning. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News Network News. Salamat mga pagriba. Oras yato ngayon matugan 10 minutos sa lang. Antes magabutang oras na alas 6. Balikan tali pa mga bareta ko yan sa Rado Nasyonal. Siniguro ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal kang barangay ang pusog na suporta kang Kamara sa pagkapakusog kan sa idang kakayahan sa pag-iserbi asin pagtulod kan sa indang kapakanan. Ipinahig ni Speaker Romualdez ang promesang ini sa sayang minsay sampang kang biyembro kan dika ng mga barangay kang Pilipinas Tacloban chapter na nagpapasilarom sa 4 na aldaw na komprehensibong training seminar sa Sarong Hotel duman sa Manila. Pinawandong pa kang House Speaker na ang mga opisyal kang barangay ang pinakagamot kan gobyerno. Binibistuman ni Speaker Romualdez ang promesang ini binibistuman kang Speaker ang magabat na responsibilidad ng mga opisyal kang barangay kabali ang disaster response, implementasyon kanli, financial management at mga isyong pang susyudad. Pigilas pa man ni Romualdez ang nagkapirang propestong duma sa Kamara na may katuyang pagayunan ang kondisyon ng mga opisyal kang barangay asin tawan sinda ning kinakaipuan na suporta. Tinugon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga soldados na manindugan asin day magpatanyog sa mga pagpurbar asin day magpadara sa mga salang prinsipyo. Ang payag ginibok ang Presidente ng Pilipinas sa sayang pagkatindir sa ika-128 anibersaryo kang Philippine Army sa Fort Bonifacio kan nagtalikod na Sabado. Sa sayang pagtaram, sinabi kang Presidente na bakong bastante ang paiging maisog asin matibay na soldados imbes kaipuan ang paninindugan asin day magpadara sa mga salang pagtumod. Kaipuan subot mag-ibabaw ang kapakanan kana manawa ang Pilipino asin bako ang pansaliring interes pasiring sa pagkakasaro asin matuninong na nasyon. Mientras tanto, siniguro man ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na mayong rason para pagdudahan ang Armed Forces of the Philippines, hulita mantrido ining profesional sa ibong kang ribok sa politika darakang pagkakarestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Oras ko niya matugang, iguana kitang 7 minutos antes magabotang oras na 6 din pagkaaga. Panagos ka muna kantabay sa mga bareta sa Kakampi Network News. Lunes Gunyan, 24 na kabulan na Marso taon 2025. Mautang pa ang Pilipinas ng $67.34 million o 3.87 billion pesos sa World Bank para sa Philippine Civil Service Modernization Project para mas mapagayon at mapakarayan serbisyo sa publiko. Sigon sa World Bank, tutukan kang proyekto ang digital transformation, human resource management, organizational development asin pagapagayon sa pagtatao ng serbisyo kang gobyerno asin simbagan ang pangaipo ka mga tao. Sa paniwanag, areglado ang paggobyerno kan mga gobyerno kung merit basis ang civil service o may kakayahan ang mga tao ang maiging sukulan para sa paglaog sa public service. Sa kinaban pag merit base ang civil service, may nakakakolekta ang nakakakolekta ang gobyerno ni mas
asin mas makakapagtao ni magayon na serbisyo na makatabang para mas dakol ang makinabang sa pag-asinso kang ekonomiya. Mientras tanto, susuportahan man kang proyekto ang pagbilog ni sarong Human Resources Management Information System as in payroll system para man mas matibay ang kalidad ka mga taong nakalaog sa government service. Dawa nakakulong sa Dahig, Netherlands, iniisip pa manggarari dating Presidente Rodrigo Duterte ang kandidatura kani bilang mayor kan Davao City sa maabot na May 12 election. Ini ang pigbulgar ni Vice President Sara Duterte kang hapoton ka mga reporters kung ano ang mga naiisip kan dating Presidente mientras nakakulong. Mientras tanto, hinapot man kung paano siya makakabalik ulit na igwaman siyang eleksyon sa Davao City. Sinabi ni Duterte o kang Vice Presidente na iyan asin ang napag-urayan ang kampanya asin eleksyon na mangyari sa Davao City asin na nagigwaman din kahandanan na baka da magkaikunin dagdag bawas sa mangyaring eleksyon. Sa mga ultimong balita niya ngayon sa Radyo Nasional mga tugang, inako ni Senadora Amy Marcos na haloy na sindang mayong komunikasyon kansayan tugang na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil subot sila nag-uulay haloy na. Sigun saya, solamenteng sa mga pampublikong teripon sa naman sinda nagkakakunin pagkakataon na mag-ulay. Ipinahayag kan Senadora na kadakol ang kapalibot sa sayang tugang pag sinda nagkakaigwa ng pagkakato na mag-ulay, piglinaw niya man na mayo siyang route din buot asin dahil niya sa day pagsambit kan Presidente kang Pilipinas sa sayang pangaran durante kan rally kang alyansa duman sa Cavite. Sabi ni Amy Marcos, okay lang sa iya, mayo mong problema sa bagay na yan. Mayo madang problema, hulit nakatutok siya sa pag-iimbisigar sa pagbitbit kidating Presidente Rodrigo Duterte pasiring sa luwas kang Pilipinas. Kasi ang pagtaram dahil pa nahaloy, 11 sana ang sinambit ni Presidente Marcos sa imbes sa 12 senador na kandidato sa rarumkan na alyansa. Oras ko niya matugang, alas 5:59 na lang. Uring balita ko niya sa Radyo Nasional. Dahil dapat gamiton ka mga vlogger as in netizens ang social media bilang lisensya para magwarak ng fake news. Sulit madara ininin anarkiya sa information system. Sabi kan Chief Presidential Legal Counsel na si dating Senador Juan Ponce Enrile. Sa ipinost ng release sa Facebook page, sinambit kani na ang mga social media practitioners, mga intelihente, ang dapat magimalikay sa pagwarak ka mga day kumpirmadong informasyon tanganin day maribong ang kaisipan ka mga Pilipino. Sigun Pakin Rili, ang ginagarantiyan na libreng pagkapahayag sa Bill of Rights, anday man minagarantiya sa mga salang impormasyon tanganing
magkaigo ng karaman ng mga Pilipino sa mga nangyari sa nasyon asin sa sainang komunidad. Sa pagisubot kang paghatod ng tamang impormasyon, sinabi really na ang mga Pilipino igwang tultol na desisyon sa mga bagay na pwede makaapektar sa sainda. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang. Eksakto ng alas 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Kaya tanapo ang mga baretang ihatod ka sa ito mga kakamping radyo, mga tripo na bareta kan DWEB FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Mga baretang tripon kan KM Kakampi duman sa Partido area. Asin mga bareta man halim man po sa BBS FM sa Naga City. Sa mga baretang amay na sinulang tabayanan on-air online, ini po ang Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Lunes. Oy, duman sa may mga naog ganyan asikaso na kamuta alas 6 na. Dahil ka maipit sa traffic. March 24, 2025. Mabalik kami at yan. Kakampi Network News. Network News. Rinconada, Kakampi mo. Network News. Amalos Kakamping June and welcome back. Sa detalyes kan mga barata haligi sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo ng kakampi mo pa. Ipinalwas na ang final lineup kan mga bandang masarabatan sa inabot ng Battle of the Bands 2025 sa Banwaan na Bato. Ini ang mismong ipinaganunsiyar kan sa indang aspirante sa pagkaalkali kan Team 1 Bato na si Enric Langkalan kay Banan. Ang interong linyada kan Team 1 Bato. Ang 10 banda na masarabatan sa Marso 26, 2025 sa Bato Boulevard. Iyon mga minasunod. Scad Sony, Infinite Beats, 6 String Strong, Project TH, Calypso, Lost Boat, Adelpho Synergy, Tribunifat, Hikari, Night Orchids, pinasalamatan na Team 1 Bato. Ang gabos na mga banda na nagpahiling kansan talento sa pagkinin pagsumitin kansan mga entries alagad. Duman man sa mga daisinwerte, nagkagad man sindanin na pasensya, nilultan screening committee talagang nag-atubang sa magabat na pagpili kan 10 sa ng banda gikan sa kadakol-dakol na nagsumitan ka ng entry asin na ini ang naging pinal na desisyon kan Team 1 Bato. Ang nasabi ng Battle of the Bands 2025, pinagpaplanuhan ni the Congressman, mabalik na Gobernador El Rey Villafuerte, isirman ni Congressman Mix Villafuerte kan Rinconada kay Ban enterong Team 1 Bato. DWEBFF. Rinconada, Kakampi mo. Network News. Dagdagan tan detalles kan mga barata sa lado lokal. Yaon sa linya, Erwin Pulotoy del Castillo. Local Youth Development Office kan Banwaan na Nabwa sa liderato ni Mr. Christian Angelo Uñate nag-ikapat sa Best Performing Local Youth Development Office sa enterong Pilipinas. Kan nakaaging aldaw nagpaluwas nin resulta ang National Youth Commission sa listahan nin mga LYDO sa gabos na runa kan Pilipinas na kung sain yaon ang Banwaan na Nabwa sa ika-4 na pwesto na nakapagtala nin 34 na rehistradong mga youth organization sa Banwaan na Nabwa. Kaya ang Banwaan na Nabwa nakabali sa Best Performing Local Youth Development Office sa Pilipinas. Attorney Mayor Fer Simbulan, ang ama alkalde kan Banwaan na Nabwa, pinalayugan in congratulation ang Local Youth Development Office asin ang pamayo ka ini na si Sir Christian Angelo Uñate sa higos asin dedikasyon kan sa indang grupo asin pinasalamatan man ka ini kan alkalde ang gabos na mga youth organization sa Banwaan na Nabwa na yaon ang sa indang higos na suporta lugod na kabali ang Banwaan na Nabwa sa rekognisado sa enterong nasyon kang Pilipinas. Patunay na yaon ang pagpapahalaga kan gabos na kahubinan sa Banwaan na Nabwa, parte kan pag-apresyar kan asin pag-congratulations kan alkalde Attorney Mayor Fer Simbulan. Para sa Kakampi Network News, Erwin del Castillo, Kakampi mo. DWEBFF. Rinconada, Kakampi mo. Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal sa namang road network o proyektong patinampo sa Rinconada, partikular sa siyudad ng Iriga, ang ipinasairaron na sa groundbreaking ceremony. Iniiwan kandidat 70 milyones pesos na naaprobaran parang unya na taon 2025 sa pesos kan reeleksyonistang kongresista ng Rinconada na si Payabakong Mix Villafuerte. Sa sayang pinakahuring report sa mga taga-Rinconada sa bayan sa iyong Facebook account kay Basinda Vice Mayor Edsel Serrano isinabisi pa di Mayawat as in City Councilor Danrib na Carol Capit ng Abunite maugmang ibinareta ni Payabakong Mix Villafuerte na ginibunidan special groundbreaking para sa nasabi ng proyekto pon sa barangay San Agustin hasta sa barangay San Isidro asin sa barangay San Nicolas Gabos, Dagos-Dagos sa barangay Santiago sa siyudad ng Iriga na inapod na Nia Road
Road concreting. Tinawang doon ni Congressman Mix Villaferde na kung an Bao Bypass Road. Haranin ng matapos si Riman an Bato Boulevard o Bao Lakeshore an nagpapadago sa patrabaho. An proyektong Nia Road concreting sa ron na naman na bagong pagpuon para sa ikakagyan kan kamugtakan kan mga makikinabang sa nasabi ng patinampo. An kagayunan kani sigon sa kongresista inapon sa Barangay San Agustin hasta sa Barangay Santiago inin maging shortcut an panibagong road network para sa mga irigenyo. Sa pahay ka nasabi ng tinampo, mas magiging madali ang pagpasiring sa Banwa Anabuhi asin vice versa asin makakatabang para mapagyan ang bulos ng trapiko sa pinakasentro kan siyudad nin Iriga. Magandang araw po sa inyo lahat. Kay iba ko ganyan, si Vice Mayor Edsel Di Maiwat, si Miski Turug, pwedeng gisingon, asin si Consi Dandeb Abonite, sa espesyal na groundbreaking from San Agustin to San Isidro to San Nicolas all the way to Santiago, Iriga, Nia Road concreting. Kung sa Bao Bypass, malapit na matapos, Bato Boulevard, Bao Lakeshore, ongoing, ito, bagong simula. Napakaganda because from San Agustin all the way to Santiago, magiging shortcut, panibagong road network para sa mga irigenyo. Like ako, San Agustin, ikaw, San Isidro, mas mabilis makapunta ng Buhi. Buhi, mas mabilis makapunta ng San Agustin. Bawas kon Parte kan mga naging payag ni Congressman Mix Villaferte liwat tinawan doon kan kongresista kan Rinconada na ang sayang mga siring na proyekto minataunin oportunidad sa mga taga-syudad din irigar kontrabaho turismo kay banaan pagpapagayon sa mga patinampo bakusan lang sa syudad din iriga kundi sa enterong Rinconada. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Yan tabi yun ng mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benedesana. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Salamat Benny ka mga balita dyan sa DWEB FM Gamsur sa Rinconada. Pagaling Rinconada, isunod niya mga balita ang tinipon man duman sa partido area sa payakan KM Kakampi Partido. Bago ang balita, halik kay Paling Rene Orellosa sa kuyang pasalamatan si Paling Rene sa pagasumirkan sa tuyang obligasyon kada aldaw kanang katalikod ng mga aldaw. Mga balita sa partido Rene Orellosa. Partido Kakambimo Network News. Mabalo sa kakamping Jun, pating Jun na maugmang pagbabalik sa aire. Salamat. Partido Kakambimo Network News. Sa mga bareta giganig di sa KM Kakampi Partido, Baragos saan na pinagkukundukta nga barangay visitation nga kantimuan na gawa sa pamamayon ni aspirante para alkalde Raquel Slim. Sa entrevista, kilim sinabi kay ni, nasa paay ka na regular na paggabibisita kan sendang grupo sa 38 nga barangay ka na sinambit ng Banuan na araman an na mga unaaraman nindaan mga inagrangay kan mga residentes asin an mga kagadan kan mga namamanuan mantang an mga namamanuan man na araman an na sendang nga kaplanuhan sa Banuan kan Gowa Camarines Sur. Nagapasalamat man si Alkalde Lim sa mga residentes kan mga barangay na sendang nga pagbibisita ninhuli sa mainit na pag-akot sa Timuan Gowa asin ang sendang pinagdadarang plataforma de gobyerno na kaibanan ni di ang pagpapakonstruer ka na merkado publiko asin resolveran ang aloy ng problema sa tubig o yaan na parte lang kan mga payag ni Alkaldesa Raquel Slim. Paglakaw-lakaw, dagos-dagos lang po kami na naka-third round na po kaming kaulay sa mga tao na sabi niya nagkakaupos kami minsan. Pag dahil kayang i-house to house sa may barangay na Darakulaon, ikakaulay mi na by kumpirang binyo ang sa mong kaulay na one-on-one ang kaulay mo sa mga tao na nagkapot man kami kung anong problema, kung ano ang kaipuhan, ano ang kaplanuhan mo sa Banwaan ng Gawa. Purugmadahon man po sinda. Sabi nga ni Inda, pakaranas na ninda niya na one-on-one kami, nagsasuggest sinda, nagsasabi kami kang kaplanuhan, may nagsasuggest man sinda kung ano nangyari sa Banwaan ng Gawa. Sinda mismo nagsasabi sa kuya, kaya naaraman niyo kung ano ang nangyayari sa Banwaan ng Gawa. Si dating Alkalde Raquel Slim pambatog ang timuan na kamsur sa kargong alkalde digdi sa Banuan kan Gowa Camarines Sur. KM Partido Kakambimo Network. Sa iba pa na barangay job fair, ikukonduser ka na Camarines Sur peso sa sarong nga barangay sa Banuan kan Lagunoy Camarines Sur. Nilo Oriana sa detalyes kan barata. Tangani na makatabang man sa mga kaimanwa sa Banuan ng Lagunoy Camarines Sur, makakaringwanin o
o asin magkaigwanin na tultul pati naman maring trabaho ang mga konsultentes kan sinambitang Banwaan orog nga ang mga job seekers nagsarong pwersa ang barangay San Isidro Norte sa Banwaan ni Lagunay Camarines Sur sa liderato ni punong barangay Manoy Bebot Buna asin man kang gobyerno provincial kang Camarines Sur sa paay kang pagkipagtabangan asin liderato ni Governor Luigi Villaparte asin man Congressman Elry Villaparte na mabilit ng gobernador kang Camarines Sur sa paagi man kan opisina ni Misia Torallo ang Kamso Peso magkakaigwanin sa aldaw na barangay local and overseas jobs fair sa agah Marso 25, 2025 sa barangay Hul mismo kang barangay San Isidro Norte, Lagunay, Camarines Sur. Basado sa impormasyon gikan sa opisina ni punong barangay Manoy Bebot Buna kung saan inigikan man na sa Kamsur Peso, subuot na mababa sa 15 mga local overseas asin man line agencies at maarabutan sa pagsagibukay ni. Sigun man Kimis at Toralyo magkakaigwa man subuot min na pre-qualification interview ang ibang mga agency kung saan may mga ipapadala subot ng mga representante ang mga sinambit ng agency urog na ang mga nangaiputulos ng mga trabahante. Sigun parigdi, halos one-stop shop inisubot in hulita huli nga itakariban ninda ang mga nagkakatarang line agencies araw kang DOLE, Department of Migrant Workers, ang UWA, SSS, NBI, asin iba pa. Sigun paki punong barangay Manoy Bebot Buna, dakulang tabang man ini urog na sa mga padagos na naghahanap din trabaho tangani na makatabang sa pag-uswag kan na pagbuhay kan sa indang pamilya. Anaon ang bita ng programa ang padagos na pinagtutulod kan liderato ni Governor Luigi Villaparte asin man Congressman Elry Villaparte urog na sa mga naghahanap din trabaho na mga Camarinenses. Mientras tanto katagod pagkain ni liwat na naging bitar si Misia Torallo sa mga job seeker na probitsaran ang sinambit ng job fair amantang sa mga interesado magdarasan na subot kung nagkakaperang search can resume tangani na maka-apply tulos sa sinambit ng job fair. Antes ako mag-extra, welcome back kakamping yun sa Salamat, Nilo. Network News. Para sa Kakamping Network News, ako man si Niloriana Marinaga. KL Partido, kakampi mo, Network News. Lalaki arestado kan tinambak Philippine National Police sa kasong panlulugos. Detalles kan Barata, Dadza Prado. Arestado ang sarong nga lalaki ka na personalis kan tinambak ka PNP sa pamamahala ni Police Major Glina Alomita, officer in charge. Anak ko sa piga ko consider na wanted person ka na sa aming Banwaan kung saan may warrant of arrest para sa kasong rape o kaya panlulugos. Pandang alas 5 ng hapon ka nakalis na Marso 22, 2025 sa Barangay San Pascual, Tinambak, Camarines Sur. Anak ko sa Pigbisto sa alias na dato, 42 anyos may kasaruan, asin residente kan Barangay Del Carmen, Tinambak, Camarines Sur. Ang pag-arestare ni basado sa pag-serbi ka na mandamiento de aresto na may tulong bilang kang kaso kriminal na mayo na pigrekomenda na piyansa ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Pinakarampaman sa suspitsado ang sa iyang mga diretsos asin andalang kan pag-arestar sa iya. Sa presente, anak ko sa na sa pangatamang niyan kana PNP Tinambak para sa magkakanigong disposition. Para sa Kakampi Network News, Dadza Prado, kakampi mo. KL Partido, kakampi mo, Sa ultimong bareta, pinag-confirma ni Police Captain Rodolfo Ramos Jr. OIC Chief of Police ka na banuan na presentasyon Camarines Sur na managad sa color coding system ka na COMELEC na sirarom ka na orange category ang sinambit na banuan. Sa entrevista kay Police Captain Ramos, igwanin na parameters o kaya basehan ang COMELEC para ipasirarom sa orange category ang banuan ka na presentasyon para sa pabuto na national and local election sa Mayo 12 ngunyan na taon. Arog ka na rekomendasyon kan Philippine National Police asin na Philippine Army na ninulis sa pagkakaigwanin na serious armed threats asin na serye ng enkwentro sa pagultanan kan tropas kan gobyerno asin na communist group o kaya communist terrorist group. Magkakanigo lang na ipasirarom sa orange category ang sinambit ng banuan. Huli kanin, nagkaigwanin augmentation na gikan sa Philippine Army asin igwanan na patrol base sa presentasyon. Mantang nga pinaggalauman man ni Police Captain Ramos na madaranin na o mapadaranin dugang na police personnel ang komandan sa probinsal sa sendang hipatura. O yan parte lang kan mga payag ni Police Captain Ramos.
May mga parameters po kita para ma-categorize ang satuyang banwaan kung ano po ang kulay niya. Based po sa situation hindi sa to, dahil po sa mga last year po may mga series of encounter po igdi sa satuyang banwaan. Naglaog po siya sa potential threat group igdi sa satuyang banwaan. That is why po ang Philippine Army and the PNP nag-come up po na mailaog po siya sa orange category. Sa parameters po ang basis sa. Parte lang ka na mga naging kapayagan ni Police Captain na Rodolfo Ramos Jr. o si Chief of Police ka na banuan ka na presentasyon na Camarines Sur. Mientras tanto sa lado ka na Camarines Sur Police Provincial Office. Pinahayag ni Police Major Dino Rigaspi, pikan na Police Community Affairs Development Office na ninulitaan na banuan ka na presentasyon. Ana sa orange category, mapadara ang komandan sa provincial na nindugang na personaes o augmentation force. Yan tabi kakamping June, ang katripunan kan mga bareta, gikadigdi sa KM Kakampi Partido, ang nagatod sendukan na mga bareta. Ang sinupong lingkod, Rene Orillosa, Babalos kan sendong pagantabay. Kakampi mo Network. Kakampi Network News. Salamat mga pagriba hari dyan sa KM Kakampi Partido. Oras ko niya matugang alas 6:24 ng pag-aaga. Isunod na naman ang baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City kay banta dyan si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping June. Welcome back. Uyaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Tinutugutan ng sarong politiko na kandidato sa papaabuto na eleksyon na matauanin security o bodyguard gikan sa Philippine National Police o PNP. Ini ang kumpirmasyon ni Regional Director Brigadier General Andre P. Dizon kan PNP Bicol. Alagad bilang protected security uli tapig sisiguro ngunyan kan Philippine National Police, Philippine Army asinman kan Philippine Coast Guard na isecured ang gabus na mga kandidato sa papabuto na pirilian. Alagad ang COMELEC iyudaan na mataunin na security sa mga politiko sagkud duwang miyembro kan PNP ang pwedeng itao sa sarong politiko na igwanin huma sa iyang buhay. Uya si Regional Director Andre Dizon kanda PNP Bicol. Tama po yan, sir. Ang COMELEC po ang magdeterminar kung kay po niya protective security dahil piga-assure man po kan PNP at ang Philippine Army, Philippine Coast Guard na isi-secure ta ang gabos na aspirante po, sir. So ang COMELEC po ang mag-decider kan pagtao kay security po, sir. Iyo po, sir, iyo po. Pwede siyang magsurat sa COMELEC. May proseso po yan, sir. Mabalik sa PNP para i-assess kung may threat assessment siya, sir. Ito po ang isa-submit kan PNP sa COMELEC para ito magiging basis niya po, sir. Maximum ang 2 siguro po kaya, sir, ang aram kong pwedeng ito ninda. Artikan mga pahayag ni Regional Director Brigadier General Andre Dizon kanda Bicol. Nakatatak na asin nakaprograma na sa parte mismo kan isip kan mga miyembros kan kapulisan digdi sa Kabikulan ang papaabuto na summer o summer vacation o sumbak sa pagtaunin seguridad sa mga namamanuan tanganing ibailing ang presensya kan pulis na yaon sa tinampo asid sa komunidad sibot ang pulis uli man ta surunodan daa and implementasyon kan sumbak asin man eleksyon sa bulan kan Mayo yaon ang grupo kan mga motocaps asin iyan na mailing sa mga tinampo sering man ang mga pulis na yaon man mailing sa mga establishmento asin duman sa mga matataong mga lugar nagpapadagos ang pagbantay kan mga miyembros kan pulis asin magkakaigwa na lang nin adjustment sa matao o sa matataong lugar para masiguro ang seguridad kan mga namamanuan. Uya pa si Regional Director Andrew Dizon kan
o Andre Dizon kan PNP Bicol. Tama po sir, dahil halos magkakasabay yan, may Holy Week pa po kita sir. So sa tuyang mga pulis, nag-mindset na po kita na pagtarabangan tayo ng pag-secure kan sa tuyang mga kababayan, pati mga bisita, ipahiling tanaan sa indang pulis, yaon sa tinampo, yaon sa komunidad, nakikitaro sa pagbantay ka na mga aktibidades na ini po sir. So yaon po sa tuyang mga motorist assistance center, yung mga pulis diyan sa places of convergence na nagpapatrolya, iyon po ang mahihiling at ma-experience kan sa tayong publiko po, sir. Si Police Actually, sir, ongoing na po yan, sir. Mag-adjust na lang po kita kan sa tuyang deployment, depende sa kung saan ang mas matawong lugar ta. Iyon po ang objeto ta na kung saan sa mga sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Chapi de la Cruz ang tagapagtaram kan na MNWD na talagang may mga lugar na sakop kan na MNWD na nagsasapok ngunyan ng problema sa tubig, partikular na ang pagluya kan bulos hali sa indang mga gripo. Yaon dyan ang Villa Fulgente sa Barangay Kansabang, ang rason kani hulita nakaklastering anda sa indang mga metro. Problema pa sa lugar, iyo ang kawaranin mga lateral line kung saan ang service connection minaabot nin 200 metros, kaya ang problema na nagkakaigwa ni napagbagsak ang pressure kan tubig na daiman subot na kakaabot sa mga residensya. Uya si Chapi de la Cruz kan MNWD. Ikaw po kita mga area talaga na dahil man po nawawaran tubig kundi maluya lang ang pressure. Ano po? Especially po dito sa parte kang Villa Fulgentes sa Sabang, ini kaya po naka-clustering ang senda mga metro. Sa metro po, kung makukuyan, mahalag kita ng pressure gauge, siguro man po sindang 2 PSI. Ang problema lang po dito sa Villa Fulgentes, iyo po ni sitong urban poor na mayo pong lateral line. Ang buot sabihin, ang mga service connection po ninda, haralabaon, nag-aabot po sa mga 200 meters, 100 to 200 meters ang kayo. Party kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. Sa iba pang detalles kan mga barata, aktibong pulis nadakop sa drug bypass operation naman sa Baaw. Boyet Padere sa detalye. Timbog sa isinagibong drug bypass operation ang sarong aktibong pulis sa Zone 1 Diversion Road sa Barangay San Francisco sa Banwaan ng Baaw, Camarnesor, kanakaaging aldaw. Ang suspect bilistong si Police Corporal Joe Vernon Cabaltera Imalbog, 35 anyos, asin sa presensya naka-assign sa Police Intelligence Unit kan Police Provincial Office. Nangyari ang bypass operation alas 11:20 pagkabagi na sinambit ng lugar. Sigun sa report, haluin ang pinagmamanmalatan pulis kan sa mga pag-iriba, pulis sa mga report na iniimbento sa pagpabakal ng illegal na droga o shabu. Saan po nang nakabakal ng droga ang posurbayer kan mga autoridad kung kailidagos ng pinusasan kan pinagsarong pwersa kan SOU 5 PNP ay kaibahan ang Baaw PNP na kumpiskar sa posisyon ka ini aabuton sa 15 gramo ng shabu na nagkakantila 102,000 pesos, badin na Glock 17, magasin na may 16 na bala, granada, tulong cellphone, ID asin ang ginamit na budol money. Sila katalaman ng magkakanigong kaso ang sinambit ng pulis. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mga PWD senior citizen asin mga may asin mga padus mas amay daang makakabuto sa eleksyon sigun sa Comelec Camarines Sur. Daryl Banyas sa detalye. Mas amay nang makakabuto ang mga persons with disabilities, mga senior citizen asin mga padus sa nagdadangadang napilian sa mga yudosing unyan na taon. Inininhuli sa implementasyon ka nationwide early voting hours para sinambit ng sektor. Sigun sa naging pahayag ni Comelec Camarines Sur Public Information Officer Attorney Julibet Salvadora, ninhuli sa pagpuon kan amay na pagboto,
pwede nang magpasiling sa mga presinto ang mga botanteng kabali sa naunang bitan ng sektor para magboto. Hindi tinatawan po na 5 nin aga hasta alas 7 para sa early voting hours, mantang ang regular na pagboto mapo nila alas 7 nin aga hasta alas 7 nin banggi. Ang mga PWD, mga senior citizen at bados, pwedeng ibahan kan sa ilang mga alalay o parientes. Kung mga regular ng botante ang kaibahan, asin nga naman ang tangaran sa parehas na presento, pwede naman ang mga ining mag-aprobitsar kan pagboto. Magiganduman na elot ng implementar sa syudad ni Naga, ang early voting hours ka nakalihis sa barangay asin sa ngulian kabataan elections, asin ini, ang i-implementar na ngunyan sa bilog na Pilipinas. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Iba pang Bareta, Provincial Director Ulalya, daiko konsintihon anda pulis na nadako pa sa drug bypass operation sa Baaw. Boss O. Kaisminda sa detalye. Dai ko konsintihon kan PNP Camarinesor, partikular na ni Provincial Director Virgilio Ulalya, ang Provincial Director kan PNP Camarinesor, ang sa iyang tao na miyembro kan Intelligence Division kan Camarinesor PNP Provincial Command. Sikon Paki Ulalya, dahil siya makonsente asin ini na inireport niya na mismo kay Regional Director asin nagsabi na isangat ang kaso sa lalong madaling panahon laban sa nasambitan ng suspect na konsen sa nasambitan ng operasyon pinagsalarong puwersa kan IMIG, siringman na PNP Camarinesor asin an PDEA Camarinesor an nasambitan ng operasyon. Binigay naman natin sa kanila. Sir, pagpapahilingin naman yung kabaro na pwedeng proteran basta imbulto sa anumang krimen, gigibuhon kang lakdang kang PNP. Yes, of course. Kapag may kabaro tayo o police personnel na inapi, binaril ng mga kriminal, pinatay ng kriminal, siyempre andyan yung simpatiya natin. At ayaw naman natin mangyari sa ganung punto na mamatay pa yung police. Pinangangalagaan natin yung welfare ng mga pulis natin. Pero kapag ganitong mga suwail ng pulis, wala silang lugar sa hanay ng PNP. Partiyan ka naging pahayag ni Ulalya sa ginibong entrevista kan mga taga-media kan nakaaging Sabado. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Yan tabi kakamping junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Janel Cuba, Basta Barata, Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Kakampi Network News. Network News. Thank you, Junel, sa mga pagriba halin dyan sa BBS FM Naga. Oras ko yan. Alas 6:36 na po ng pag-aaga at yan mabalik kita sa mga huling balita niya ito sa lado lokal. Balita sa luwas kang Pilipinas, padaman baretang sports. Kakampi Network News. Network News. Network News. Mientras tanto, sa iba mga balita niya ito kunyan sa lado lokal. Nagpahiling labilabing kaugmahan ang 27 anyos na eskalar kang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur na si Daisy Huit Pabia, kang barangay Kulungkugong Karamuan, Camarines Sur, sa naresibin niyan 37,000 pesos para sa iyang full tuition fee na mapadagos kan sa iyang pagklase sa kursong nursing. Ang pagkakabali niya bilang eskalar kang gobyerno probinsyal nagkataon na mayo subotultol na hanap buhayan sa mga magurang, kaya gusto na sana ang pasalamat niyang maray sa nakulang katabangan sa sayang pagklase. Orog na ngunyan na grabe ang gawat kang pagbuhay asin makagagian man sa parte kasi mga magurang. Si Daisy kabali sa lampas 11,000 na mga estudyante kang Camarines Sur na nagresibir ng educational assistance sa nangyaring distribution o payout karang talikod na Biyernes sa Camarines Sur Puerte Sports Center na pinanginutan ni na Governor Luigi Villaferte asin na nagbabalik na Gobernador kang Camarines Sur na si Congressman Elry Villaferte. Kabali ni Bapang Lideres kan Team 1 Camsur.
kabirugang kantidad 100 milyones pesos ang ipinanaong educational assistance kawali ang mga scholar gikan sa siyudad Canaga. Ang mga benepisyaryo naglaom na dakulpang matabangan ng mga Villafuerte para makapagtapos ka sa pag-aaral. Si Congressman Elry Villafuerte nagpahayag man na ang investment para sa edukasyon kan mga jóvenes, investment man kan futuro kan sa tuyang nasyon. Oring barata niya ito ngunyan sa lado lokal, maresibin ng tig 10,000 pesos na cash gift at may 275,000 na individual na masilibrar kasi ng ika-80, 85, 90, 95 anyos na kumplianyo ngunyan na taon. Ini ang napagaraman kay Congressman Elry Villafuerte, Presidente ka National Unity Party. Sigon kay Congressman Elry, nagtagama ang Administrasyon Marcos din kandidat 2.95 billion pesos para sa implementasyon kang Expanded Centenarians Act o ang Republic Act No. 11982 ngunyan na taon. Basado man sa datos ka National Commission of Senior Citizens, sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na ang cash gift itataw sa 275,000 na octogenarians, asin nonagenarians, anuman ang silang estado sa buhay. Napagaraman pa sa kongresista, naresibin na kan 1,079 senior citizens ang silang cash first sa ginibong simultaneous inaugural distribution duman sa Palasyo Malacanang as inibapa lugar ka ng talikod na Pebrero 26. Nakuha naman kan 7,000 na mga senior citizen ang silang cash gift kanang talikod na bulan. Nasigun pa kay Congressman Elry na may padrino ka nasambit ng day. Mientras tanto, sigun pa kay Congressman Elry ang 10,000 pesos na cash gift apurian sa 100,000 pesos o 100,000 pesos na itinaw sa mga nagsilibrar kan silang ika-100 anyos. Sigun sa Philippine Statistics Authority, ang populasyon kan Pilipinas kan 2020 nasa 109 million. Asin 9.24 million digdi ang nag-iedad 60 anyos pataas. Sa barita sa luwas kang Pilipinas ngunyan, sumilikat na nilampas sa 50,000 ang mga Palestinian ang nagadan sa ginibong pag-atake kang Israel sa Gaza. Ang bilang na 50,021 katampad na kang 21% kan 2.3 milyon na pre-war population kan teritoryo. Sigun sa Palestinian Health Ministry, igwang 113,274 man na iba pa ang nairistong nagkairlido sa giyera. Ito't naman sinabi kang United Nations Human Rights Office na halos 70% ka mga biktima, mga babay asin kaakian. Matandaan, nagbungkaras ang giyera sa ginibong pag-atake kang Hamas sa Israel kanang talikod na Oktubre taon 2023 kung saan nasa 1,200 na persona nakadaklan mga sibilyan ang nagadan asin 251 man o 51 ang sa indang binihag. Sa satuyang baretang sports sa PBA, naduwahan na kang Barangay Hinebra ang TNT Tropang Giga matapos ang 73-66 na kapangganahan sa Game 5 para makadulok sa korona kang Season 49 PBA Commissioner's Cup na gilibo kasugma sa Smart Araneta Coliseum. Itinagay kan Gin Kings ang krusyal na 3-tong liderato sa indang Best of 7 Championship Series kan Tropang Giga asin nagdukot sa pagsungkit kan ika-17 titulo. Nag-iskurman ang import na si Justin Brownlee ning 16 sa sayang 18 points sa second half para sa ikaduwang sunod na kapangganahan kang Hinebra sa serye mentras na nagkuliktaman si Scottie Thompson ning 16 na markers, 10 rebounds, asin man 5 assist. Kakampi Network News. Mga tugang yan na po mga baretang sinunan tabayanan sa Kakampi Network News. Lunes ngunyan, March 24, 2025. Mga baretang sinunan tabayanan sa mga kakamping radyo asin nakaibananta sa mga bareta ang DWEB FM Kamsur sa Rinconada area, ang KM Kakampi Partido 99.3, asin man ang BBS FM Naga City 91.9.
Sa pangarampukan, mga pagiliban nato sa Kakampi Network News, mga pagiliban sa technical, kay barang ko sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City, si Ken Palmasin si Iban Bulawan. Ako po si Jun Bernas, mawalos na marga sino pagantabay, sagkun sa masunod, napakatod ning amay ng mga bareta on-air online, digdiyan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu. ABS FM.